Trusting God's Process. Magkasabay na bumili ng cellphone sa magkapatid na Eileen at Jared. Sabi ng sales clerk sa kanila, i-charge ang phones kapag nag-signal na ng red light ang battery dahil low-bat na ito. Ayon sa kanya, kapag inaabot ng dead battery ang phone dahil sobrang drained ito, may instances na mahirap itong i-turn on or worse, hindi na talaga gagana ang mobile phone. Kapag naman nag-charge ng hindi pa low-bat ang cellphone, magiging shorter ang lifespan ng battery nito in the long run. Eileen followed the sales clerk tips. Habang si Jared naman na busy at laging nagmamadali, ay laging nag-charge ng phone niya kahit hindi pa ito low-bat. After 2 years, naging bloated ang battery ni Jared at kinailangan na niya itong ipa-repair. On the other hand, Eileen's phone is still working well. Madalas tayong nagmamadali sa buhay na gaya ni Jared. Just because something has to be achieved today doesn't mean a shortcut has to be taken. Kaya a lot of times, may tinuturo sa atin si God at kailangan nating dumaan sa proseso pero minamadali natin siya. Minsan kahit sinabi niyang wait, we take it as okay naman pala so why not do it today? At ang ganitong mindset ang madalas ikinapapahamak natin. Instead of seeing His plans for our lives unfold in His perfect timing, madalas mas nasasaktan tayo at nagtatagal sa proseso. The Bible tells us, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Gaya ng sales clerk sa story, the expert sa cellphones, God is the expert in our lives since He is our Creator. At dahil dito, pwede tayong magtiwala na hindi niya tayo ipapahamak. Instead, He has the best plans for us. Let's pray. Panginoon, sorry po if inuunahan ko kayo minsan sa mga desisyon ko sa buhay. Tulungan po ninyo ako maging patient at turuan po ninyo akong magtiwala sa inyo ng buong puso. In Jesus' name I pray. Amen. Application. Gumupit ng papel, pahaba, at gawin itong parang bookmark. Isulat ang Trusting God's Process. Maaari mo itong ilagay sa iyong planner or notebook para lagi kang ma-remind na pwede mo siyang pagkatiwalaan. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Mga Kawikaan 16:3. Ako po si Alex Tensay na nagsasabing, ang mga bagay na hindi natin pinagkatiwala kay Yahweh ay hindi po natin maasahan na ito'y pagpapalain ng Diyos.